Alam nyo, mga kaistorya, wala pong ibang nakagawa nito ng ganito kundi po ang administrasyon lang po ni PBBM. Kasi mula't-mula na nang nabalitaan po natin na kinakamkam ni China ang teritoryo natin diyan sa West Philippine Sea, mula nung nawala sa panunungkulan ang Pangulong Marcos Sr., ngayon lang po uli nangyari na ang planong pangkakamkam po ni China ng teritoryo natin diyan sa West Philippine Sea ay nabuking, napigilan, napatigil po ng mga autoridad po ng gobyerno natin sa pamamagitan po ng Philippine Coast Guard sa ilalim po ng administrasyon ni PBBM. Natunugan kaagad ng Philippine Coast Guard, pinuntahan nila, napatigil nila. Paano na lang, mga kaistorya, kung ang nakaupong presidente natin ay pro-China, magugulantang na lang tayo ang Skoda Shoal or ang Sabina Shoal, isa lang po yan, ay naagaw na rin sa atin ng China. Mababalitaan na lang natin, nakamkam na po yun ni China. Once na nakamkam na ni China, mga kaistorya, ang ganyan, hindi mo na yun sa kanila mababawi. Hindi mo na sila dyan mapapaalis. Tingnan po ninyo yung Mischief Reef. Tingnan po ninyo yung Scarborough Shoal. Di ba? Di na sila mapalayas-layas. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi mo naman kinakailangang makipaggiyera sa China para lamang maprotektahan mo yung maritime territory mo dyan sa West Philippine Sea. Nakakapagtaka lang sa nakaraang administrasyon, takot na takot baka daw po giyerahin ng China, kaya ang ginagawa, baw ng baw. Sabi po ni Senator Risa Hontiveros, ay totoo nga naman. Ang tapang-tapang, ang laki-laki ng bunganga, pero takot na takot naman sa China. Alam nyo naman yun, di ho ba? Bukas na aklat naman yun. Hanggang ngayon nga ang gusto ipamigay na yung West Philippine Sea sa China, di ba? Mabuti na lang na screenshot po ng TV5. No, maganda na rin at napatigil po, napigilan po ng Philippine Coast Guard. Ay kudos po ha. Maraming maraming salamat po sa Philippine Coast Guard po natin. Ano ho, mga kaistorya, o eto na, babasahin ko ha. Ang sabi dito, China, itatayo isla malapit sa Palawan. Abante po ito ha. Anong sabi dito? Baba natin. Nabisto ng Philippine Coast Guard ang pagtambak, wait lang at may lumitaw na ang pagtambak ng durog na coral sa Skoda or Sabina Shoal sa West Philippine Sea na posibleng preparasyon sa gagawing reclamation ng China. Ang Skoda Shoal ay malapit lamang sa Palawan, 139 kilometro kumpara sa Ayungin Shoal na 197 kilometro ang layo. Kita niyo, naniwala na kayo sa akin? 'Di ba? Sinabi ko sa inyo dati na itong China, hindi po yan nakokontento pa na naagaw nilang Scarborough Shoal. Unti-unti po niyang kakamkamin ang atin pong mga maritime territory dyan sa West Philippines hanggang sila palapit na ng palapit po sa baybayin ng Pilipinas. Nakikita nyo na, palapit na nga ng palapit to. Mabuti na lang po nakabantay ang Philippine Coast Guard. Papaano kung hindi po yan na booking? 'Di ba? Magugulantang na lang tayo na nanakawan na naman tayo ng teritoryo. 'Di ba? Mga kaistorya, yan ang kagandahan at pagkakaiba ng administrasyon ngayon ni PBBM. Tinutupad niya yung sinabi niya na kahit isang kwadrado pulgada o isang pulgada kwadrado ng teritoryo natin ay hindi na siya papayag na maagaw pa sa atin ng foreign power na wala namang ibang marahil na tinutukoy kung hindi ang China. 'Di ba? Ito pa ang hindi maganda sa China. Dinudurog at sinisira nila ang mga corals. Palakihin ko po uli. Anong sabi ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, na noong ipinadala ang BRP-3 sa magbanwa sa Skoda Shoal, napansin nila na umaaligid lamang ang 30 Chinese militia vessel bukod sa mga research ship. May mga research ship, Navy vessel at helicopter. Aba, may Navy pa? May helicopter pa. Kumpara sa Sandikay na marami na ang tinambak, sa Skoda Shoal naman ay parang nagsisimula pa lamang ang China. Nakakaalarma to. Yun palang Sandikay, mga kaistorya, ay tinatarget na rin, tinambakan na rin. Yung Sandikay po, malapit lang po yun sa Pag-asa Island. Kung hindi ako nagkakamali, part pa nga po yun ng Pag-asa Island. Malapit lang yun sa Pag-asa Island.
Gano'n din ang ginagawa sa Escuda Shoal, sinisimulan na umanong tambakan, ay mabuti na booking. Mabuti napatigil, papaano kung hindi natin nalaman, eh, sinasabi ko, uulitin ko, papaano na lang kung pro-China ang nakaupo diyan sa Malacanang, o 'di papaano na tayo? Dito kumbaga nagsisimula pa lang. So kung sasabihin natin na itong pagdadump ng coral na ginawa nila sa Sandy Cay has allowed them to expand itong land area, surface area na ito as artificial island, then most likely kung hindi natin monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din na sa Sabine Shoal ay malaki na rin ang mga isla na ginawa nila wika ni Tariela. Tingnan nyo, ang mga balita, nakakaalarma, di ba? Halos isang buwan na raw nagbabantay ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar upang hadlangan ang posibleng reklamasyon ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Binabantayan po, nabuking. Mula nung nabuking, binantayan na, kaya hindi na po naituloy ni China. Napigilan po, napatigil po, napurnada po ang China. Tapos tinanggi nila yan. May nabasa din akong isang online na news article na tinatanggi nga po ng China, no? Pero ang sabi po ng ating autoridad ay meron daw po tayong matibay na ebidensya na totoo nga pong nagre-reclamation dyan si China sa Escuda Shoal. Ito, Philippine News Agency po ito ha. Ang sabi po dito, the Philippine Coast Guard has found concrete evidence of China's land reclamation in Escuda Shoal in the West Philippine Sea. An official of the National Task Force for the West Philippine Sea said Tuesday, si Commodore J. Tariela yan. In TFWP's spokesperson PCG Commodore J. Tariela said the findings of the PCG vessel BRP Teresa Magbanwa in Escoda Shoal confirmed China's construction of artificial islands and extensive damage to the coral system in the area. See? Ano ang gagawin na namang sinungaling? Autoridad natin? Ang masaklap nito, baka gumawa na naman ng panibagong issue itong mga pro-China, no? Kasi nabuking ang China. Taktika yan eh. Kailangan nilang gumawa ng diversionary tactics. Naku! Kabisado. Tandaan nyo ulit ito. Ha? Kailan ba ako nagsalita ng ganito? Na may issue nun eh. Nung malapit ng mabuking, itong mga nambabatikos at naninira kay PBBM, sinabi ko, tandaan nyo kaya ko itong araw na ito, na sinabi ko ito, na yung mga yan ay gagawa ng diversionary tactics ng panibagong issue, mag-iimbento yan. Di nga ako nagkamali, nangyari. Ito na naman, nabuking na naman ang China. Tandaan nyo rin po itong gabi na ito na sinabi ko ito sa inyo. Ito po ay petsa 14 po ng buwan po ng Mayo. Ano po, gabi dito sa Pilipinas. Tandaan nyo ito ha. Malamang sa malamang, gagawa na naman yan, may papuputukin na naman yung panibagong issue para po ma-divert ang atensyon ng taong bayan ng mga Pilipino na nabuking natin ang ginagawang yan ni China. Malamang sa malamang, yan na naman ang gagawin. Sino ang gagawa niyan? Malamang yung mga pro-China. Tandaan nyo ito ha, itong gabi at petsa na ito na sinabi ko yan. Malamang mangyayari na naman yan. Kabisado ko ang taktika ng mga yan, mga kaistorya. Tuloy, palakihin ko uli. China cannot simply dismiss these findings as disinformation, as we have documented the presence of their vessels in the area. Oh, naebidensyahan sila. Paano nila maitatanggi? It is widely known that China is the only country in the region that disregards environmental concerns. Exactly. He said BRP Teresa Magbanwa was the only Philippine vessel sent to investigate. Aba, pinadala pa pala yung BRP Magbanwa doon para imbestigahan nga the shoal, but provoke a response from over 30 Chinese maritime militia vessels, 3 Chinese Coast Guard vessels, 3 People's Liberation Navy warship, and 3 research vessel. May research vessel pa, may militia, may navy pa, may coast guard pa. Aba, full force. Pero hindi nagpasindak ang mga autoridad natin. Napatigil pa. O eto na. Pakitag nyo nga po si Senator Robin Padilla. Kasi nung siya ay balitaktakan kaya Professor J. Batong Bakal ng University of the Philippines, sinabi niya doon, hindi ko yun malilimutan. Kasi ginawan ko yun ng ilang content. Sinabi niya talaga ron na hindi naman daw po pumapasok sa exclusive economic zone natin ang Navy or warship po ng China. Ayan no, Philippine News Agency po yan. Sino ngayon ang sinungaling? 'Di ba? Agad ginawan ko din ng content nun.
Sabi ko, ba may mga balita, mainstream media mismo na naiispatan ang Navy ng China na pumapasok sa EEZ natin. Hindi ba kako alam yun ni Senator Robin Padilla? Tapos pinipilit niya na ang definition daw o ang nature daw ng Coast Guard is civilian. Ay di ginawan ko agad ng content, research ko kaagad. Binalita ng Japan Times. Japan Times ha, na itong mga Coast Guard ng Chinese ay armado ng gun turret. Kanyon. Napicturan pa ng Japan Times. Pinakita ko mismo yung referensya na saan ka nakakita ng sibilyan na barko na may kanyon. 'Di ba? 'Di ba mga kaistorya, hindi naman tayo dito nagsasalita ng mga inibento lang natin at hindi tayo dito nagsasalita ng walang punto, walang saysay. May mga binabasihan tayong lehitimong referensya. 'Di ba mga kaistorya? Tuloy natin. Nabanggit ko lang. Naalaala ko kasi eh. It is time to stop lying and be man enough to own your unlawful plans that are in progress. Talagang may plano kasi ginagawa na nila eh. Sinisimulan na nila inatambakan eh. Gagawin na nga nilang artificial island na booking lang sila. 'Di ba? The statement was in response to a story released by Chinese international news outfit Global Times that the allegations made by the Philippines regarding illegal activities by China in Skoda Shoal were groundless daw po, wala daw pong basihan na akusasyon, and that such provocation could spark a standoff. Aba, nanakot pa. No, nanakot pa. Ay sabi ni Commodore J. Tariela, tumigil na ika kayo sa pagsisinungaling, magpakalalaki ika kayo, na aminin ninyo yung labag sa batas international law, malamang ang binabanggit dito, na plano ninyo na isinasakatuparan na ninyo sa kasalukuyan. Yun na nga, nagtatambak na nga sila eh. Tariela accused China of employing deception. Yan yung taktika ng China. Art of war po yan. Deception. Kasi nga mga kaistorya, yung art of war ni China ay tinatawag din pong art of deception. So ang sabi dito, Tariela accused China of employing deception. Yan yung ginagamit nila. Denial. Taktika po yan. And false narratives. Ha? While projecting a facade of concern for regional stability. Taktika po yan. Parte po yan mga kaistorya ng art of deception. They excel at crafting statements, mga gawa-gawa nilang statements and narrating events in a way that convinces others of their peaceful intention and care for the marine and so on and so forth. Kasi may ano pa ako, humahaba na tayo. Alam ko naman na pag binabasa ko ng ganito, naiinip po kayo, no? So ito pa, ang balita. China's alleged reclamation attempt in Skoda Shoal a security threat. Sabi po yan ng isang analyst. Delikado talaga yan. Security threat, unang-una na, seguridad ng Pilipinas, nasasapanganib. Atin yun eh. Teritoryo na natin yun eh. Di ba? Mga ka-history, ayan, may picture na pinakita. Ayan, no? Isipin ninyo yan, no? Yung cabbage technique nila na yan, no? Yung kumpul-kumpul na yung cabbage technique po yan. Mga ka-history, tingnan ninyo ha. Basahin ko. An analyst said Sunday that China's supposed reclamation attempt in Skoda Shoal or Sabina Shoal, which is just 75 nautical miles or around 120 kilometers off the coast of Palawan Island, is a threat to Philippine security. Sabi ko na nga ba, ang tinutukoy dyan, seguridad ng Pilipinas. Chester Cabalza, president of Manila-based think tank International Development and Security Cooperation, said China has been eyeing Skoda as an extension of Panganiban Reef or Mischief Reef, which Chinese forces occupied in 1995. Yang Mischief Reef, mga kaistorya, meron na po yan, tinatawag po na military facility. Meron na po yan. Para sa mga hindi pa nakakaalam ha, anyway, ilang beses ko na itong pinakita sa akin pong mga live stream. Ipakita ko sa inyo ha, yung Mischief Reef. Ano po, para mapatunayan ko sa inyo, mga kaistorya, na yan ay may mga military facilities na. Ayan, Mischief Reef. Tingnan ninyo. I-zoom natin. Tingnan nyo, may airstrip po yan ha. Nakikita nyo, linaw, may mga buildings na po yan ha. Yan po yung Mischief Reef. Sa isang plenaryo po sa Senado, ipinakita po nila mga kaistorya na yan pong Mischief Reef na yan ay mayroon na po diyang high-tech radar system. Ayan, may airstrip po. Ayan, meron po yung high-tech radar system. Subukan kong ipakita sa inyo. Wait lang, hanapin ko nga muna dito sa akin pong ano. Minsan ko na kasi itong ipinakita. Ewan ko kung nandito pa. Hindi ako sure. Pero subukan ko.
Wait lang ha. O eto nakita ko po. Open. Ipakita ko sa inyo. Wait lang ha. Lakihan ko yung picture para makita po ninyo. Okay. Go. Stop screen ako. Tapos pakita ko sa inyo. Share window. Ito yan. Yan. Yan po yan. Yang mga kulay puti na yan na may parang dome. High-tech radar system po yan. Sa Mischief Reef po yan. Nakita ko yan mismo na ginamit po ni Senator JV kung hindi ako nagkakamali sa kanyang presentation sa isang hearing ba o plenaryo sa Senado. Doon ko po yan nakita. Meron pa yung isa. Wait. Ah, stop screen ko. Tapos pakita ko uli sa inyo. Yung isa pa. Wait. Kunin ko lang. Gusto ko kasi may pinapakita ko sa inyong referensya na nakabase po sa mga sinasabi ko mismo. Ano ho? Ayoko kasing hindi ayoko masabihan na nag-iimbento, ganito, ganyan. Ayoko ng ganun. So ito, share screen po ako sa inyo. Ah, ayan, may mga buildings na. Kita nyo, may eroplano. Ayun, no. May eroplano. Ayan, no, eroplano po yan, no. May mga buildings pa. 'Di ba? Yan po ang Mischief Reef. Kung hindi po naagapan ng mga awtoridad po natin or ng Philippine Coast Guard natin, malamang ang sasapitin po ng Sabina Shoal, mga kaistorya, o ng Skoda Shoal ay baka balang araw maging ganyan. Ang sabi ng China noon, denial din sila. Deception and denial din yung technique na ginamit nila noon. Ang sabi nila sa international community noon, ay hindi namin yan i-militarize. Kumbaga, shelter lang ng mga mangingisdang Chinese. Kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam kasi ayaw ko makapagbahagi ng maling impormasyon. Later on, natuklasan, ayan na. May military facility na. May high-tech radar system na nga. See? Ganyan po ang taktikang ginagamit ni China. Tama si Commodore J. Tariela. Denial and deception. Tapos nagfafabricate sila ng mga statements na hindi naman totoo kagaya ng agreement umano, new agreement umano sa Scarborough Shoal ba o sa Ayungin Shoal kung hindi ako nagkakamali, dinamay pa ang National Security Council, ang DND, ang DFA. Hindi naman totoo yun, inimbento lang nila yun. Ganyan po ang taktika ni China. Kaya inuulit-ulit ni Commodore J. Tariela, huwag kayong maniniwala sa mga kasinungalingan ni China kasi maililigaw kayo niyan. Totoo yun, huwag po kayong basta-basta maniniwala. Totoo po yung sinasabi po ni Commodore. Okay, balik po tayo dun sa natin. Share screen muna ako. I-share ko yung binabasa natin kanina. Asa na ba yun? Ito. So, nandyan tayo ha. Mabuti pa ipakita ko na rin sa inyo kung nasaan itong Skoda Shoal. No? Ito kasi yung Palawan eh. I-search nga natin sa Skoda or Sabina Shoal. Sabina Shoal. Ayun. Para may idea po kayo. Ayun, malapit nga sa Palawan. Ayun po oh. Ayan, yung Sabina Shoal. Ito lang yung Sabina Shoal. Ito ang Palawan. Malapit lang. Ay, yung Ayungin Shoal, asan? Wait lang ha. Ayungin Shoal. Ha? Ano kasi yun eh? Wait nga. Ayun, Ayungin Shoal. Wait, ayun. Ito po yung Sabina Shoal or Skoda Shoal. Ito naman po yung Ayungin Shoal. Mas malapit nga. Nandito po yung grounded BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Malapit nga. Mas malapit nga sa Palawan. See? See, sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo eh, mga kaistorya eh. Kaya kayo huwag kayong basta-basta maniniwala ha sa kasinungalingan ng China. Naku po, matakot kayo para sa bansa po natin ha, mga kaistorya. Okay, baba natin. There were attempts in the past years where Beijing wanted to possess the shoal considering its strategic value to their claims in the South China Sea. Pinaloob nga nila yan, sa Tundas Line nila. The tendency is of course it becomes a buffer zone kapag nagkaroon ng kaguluhan, napakalapit nila sa atin. Yeah, totoo yun. Totoo yun. Yung pwersa pa natin, harang na nila. Yung pwersa natin, harang na nila. Eh, meron na sila dyan eh. Meron pa sila sa Mischief Reef. Di ba paano na? Saan tayo pupulutin? Di ba?
Baba natin. Malaki ba? Malaki nga. Following a 3-week survey, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, on Saturday said crushed corals had been discovered dumped at Escoda. He said the dumping may be a prelude to the emergence of an artificial island. Escoda is a barangay. Ganun ba? And part of the Kalayaan Group of oh, yeah, 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 yeah. This is an attempt by China to deliberately occupy a shoal that is administratively, geographically, and legally owned by the province of Palawan. Yeah. Malaking bagay yun para sa kanila because it's part of this physiological warfare, psychological warfare na nakuha nila yung isang pag-aari ng Pilipinas. Scarborough Shoal ata ang binabanggit doon. Ah, Oh, China wants outpost near Recto Bank. Itong Recto Bank, dyan po daw yung malaking deposito ng oil and gas eh. Natural oil and gas deposit, dyan po yan eh. Oo, Recto Bank or Reed Bank. Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio said China's reclamation is Skoda could lead to the putting up of an outpost near the Recto Bank or Reed Bank, which is believed to be rich in oil and gas deposits. What they are planning to do, malamang nga, inuunti-unti nila. Pag pumayag tayo, wala na. What they are planning to do is to have an outpost near the Reed Bank to prevent us from getting the gas. Plano malamang ng China para mapigilan nila tayo na ma-extract natin yung oil and gas dun sa Reed Bank. Posible. The challenge for us is how to get the gas in Reed Bank. If they put up an outpost there, they will make it that will make it more difficult for totoo yun. Mas mahihirapan tayo. Totoo yun. Chinese activities in the South China Sea Zone. Ayoko magpaulit-ulit kasaysayan kasi history na nga ako eh. Ilang beses ko na didiscuss yan eh. Ha? Okay, ito pang isa pang referensya. Pakishare po at pakilike. Napakagandang balita. Ito tingnan nyo yung sa kabila po ng matitinding banat kay PBBM. Sa kabila ng matitinding paninira ng mga pro-China kay PBBM. Ayan ang resulta oh. Yan ang resulta. Papayag ba kayo na sinisiraan lang yung presidente natin habang pinagtatanggol niya yung bansa natin, pinoprotektahan niya yung teritoryo natin laban sa China? Papayag ba kayo na sinisira-siraan lang siya? 'Di ba? Isipin ninyo mga kaistorya, papaano kung pro-China ang nakaupo diyan? Tingnan niyo yung mga nung panahon ng Duterte administration, nababalitaan ba natin yung kawalang hiyaan ni China diyan? Ha? Sige sabihin natin, oo, pero kakrampot. Kumbaga mga kaistorya, yung dulo lang ng daliri ang nababalitaan natin. Pero yung pinakabuong katawan mula ulo hanggang paa, hindi natin nababalitaan. Kaya ano, pag upo ni PBBM, nagulantang tayo, ganun pala kalala ang problema na natin sa West Philippine Sea. Dahil pinamper ng dating administrasyon, si Xi Jinping. Ibinigay na lahat halos ng dating administrasyon ang kagustuhan ng China. Naresolba ba nila? Hindi. Lumala. Kaya huwag kayong pabubula sa mga yan. Mapapahamak ang bansa po natin, mga kaistorya. Tuloy. PCG stops China from exploratory activities on Skoda Shoal. Hindi lang po yung pagtatambak or yung reclamation ang napatigil ng Philippine Coast Guard. Pati na po yung exploratory activities nila, sinosurvey nila na naman malamang. Napatigil po ng PCG. The presence of the Philippine Coast Guard on Skoda Shoal has sent a strong message that the Philippines is not helpless against the illegal activities of China in the West Philippines. Alam niyo, mapapansin niyo ngayon, no? Ang Coast Guard natin, malakas na talaga loob, matapang na talaga, di gaya dati. Hindi. Ako sa totoo lang, nakasubaybay naman ako mula sa dating administrasyon. Ang Philippine Coast Guard, ang NTF-WPS, walang ganito kaaktibong mga statement noon at aktibidad sa pagkontra sa China sa West Philippine Sea Bakit? Sabi ko nga sa inyo, ito yung opinion ko lang, just my 2 cents na. Paano naman titigas ang Coast Guard, ang Navy, ang military natin laban sa China? Kung mismong presidente natin bumabaw sa China. Sige nga, kung yung ating mga sundalo gustong-gustong magpursigi, kung ayaw naman ng presidente, anong magagawa nila?
'Di ba? Gano'n lang yung kasimple, mga kaistorya, 'di ba? Umuugik yung upuan ko. This was proven by the PCG after it stopped China's plan to build an artificial island in Scotia Shoal, according to PCG spokesman for WP's Commodore J. Tariela. In a news forum in Quezon City on Saturday, Tariela said the PCG effectively stopped the Chinese Coast Guard from their illegal activities on Scotia Shoal. Congrats, salamat po. Kudos po sa inyo. The mere fact that the Philippine Coast Guard has prevented the Chinese government in continuing their island reclamation in Sabina Shoal or Escoda Shoal means we remain to be effective. Epektibo talaga, napatigil eh. The state has the sovereign rights over these waters, Tariela said. Natigil sila basically dahil simula noong nandyan tayo for 26 days, wala naman na silang nagawang pagdadam kung hindi nagdi-deploy na lang sila ng mga divers doing the measurement and all. Wala naman tayong nakita dito na actual na dinadump na nila. Yun na, natigil na yung pagtatambak. Our mere presence as yun, yung presensya ng Philippine Coast Guard natin doon mga ka-istorya, yun ang nakapatigil, nakahadlang sa China. Salamat. Salamat. He said the PCG is hoping to flex more muscles in preventing the deployment of Chinese research vessels. Sana mas palakasin pa ng gobyerno natin ang Philippine Coast Guard. Sana mag-create pa ng batas para mas palakasin pa ang PCG, i-modernize pa. Tinututukan yan ng administrasyon ni PBBM, mga kaistorya. Philippine prevents China's alleged construction of artificial island in WPS. Bakit magkakaparehong balita ang ipinapakita ko sa inyo? Para patunayan na itong ibinabalita natin ay totoo.